So, dagdagan natin tong paggigipit na 'to. Parang part 2 ng paggigipit. Alam niyo ba kung paano mag-imbestiga yung mga police or FBI or et cetera? Yung authorities? Instead, tignan ng mabuti yung punot dulo ng problema, pamamahiya lang ang paraan nila. Kaya dapat pagkaharap mo sila, malakas ang loob mo at alam mo yung rights, human rights mo. Yung kahit na-relate mo din sa law ng materialistic world. Kasi meron silang courage and confidence na kakaiba, di ba? Tapos nire-relate nila sa professions nila na nandun sila sa authority. Kunin mo din yung courage and confidence mo, lalong-lalo kung maka-Diyos ka or nasa tama ka sa katotohanan. Minsan hindi natin mapapalabas yung kaba natin. Kasi doon din nila tinitignan eh. Kasi mostly, harassment din kasi yung shaming na yan. Isang paraan ng panggigipit. Na instead, tignan niyo yung punot dulo. Kaya, ito yung papasok na yung corruption na sinasabi nila. Kasi hindi nga nila tinitignan yung punot dulo. Baliktarin man natin yung rason, ito at ito talagang lalabas. Kasi din, tamad silang gawin yung tamang paraan. Hindi talaga yun yung gusto nilang profession. Gusto lang nila kasi may sweldo. Yun yung ibang rason. Kasi, bakit mo naman ilalaban yung dapat walang makikialam na mga tao sa ginagawa mong, ewan natin kung masasabi natin trabaho yun, kahit mali. Kunin natin yung rason na yung trabaho talaga ng nandyan sa government from office to politicians is taga-ayos ng problema. Tapos sila ang ayaw nila ng problema. Yan ang mahirap. Nasa public servant kayo or sila, pero ayaw nila ng problema. Ano daw yun? So, lalabas na, sweldo lang ang gusto doon, interest sa positions at pangalan sa materialistic world, may iyayabang sa mukha ng mga tao sa paligid, sa pamilya, kasi nakapasok ka doon sa trabaho na yun. And isang rason is, may binanggit ko to sa ibang video ko, which is laziness, tamad. Yung gagawin mo to kasi tamad ka ngang may gumalaw-galaw. Kasi at least yun, office work na naman at nakaupo ka lang. Pero ang hindi nila alam, mas mabigat yung nakaupo ka tapos may darating na maraming problema, utak mo naman ang gagana. Mas nakaka-drain kasi yung gumagalaw-galaw ka actually. Same na napagod ka. Ang pagkakaiba is, yung gumalaw-galaw ka, nasatisfy ka. Yung brain mo yung napagod, pati katawan mo na napagod ng hindi mo alam. Pero hindi mo pa na-resolve yung problema. Pag sa utak ang mas gagamitin.
Kasi stress nga, depression, and anxiety, utak din gumagana dun eh. Yung gumagalaw-galaw ka is, umupo ka, pag napagod ka, okay ka na ulit. Pwede ka nang gumalaw. Pero yung pag-utak, grabe ang kailangan mo, pahinga at maraming tulog. So again, ang gusto pala nila is hayahay ang buhay nila. Na walang darating na problema sa kanila. OMG, magising po tayo. Nagdi-delusions in illusions po ata na walang darating na problema sa isang public servant. Customer service. Yung ikaw yung tagapagtanggap na, meron silang, may mga tao na darating at magsusumbong ng problema. Kaya nga meron tayong tinatawag na projects, common sensely. Ang project na yan is problema kasi kailangan mong gawin. Kailangan mangyari. Kailangan may mabuild. So, nasa sa atin na. Kung sa professions, yun ba talaga ang gusto nating kunin? And kung andyan tayo, tapos, ay, oo nga, na-realize ko. At kailangan mong gawin, kailangan mong i-accept na ganun talaga ang profession na yan. Na akala mo ito lang ang gagawin mo. Kaya nga, nagiging masungit sila kung magtatanong ka lang. Kasi yung pressure ng trabaho, tapos, for sure, na-vibrate nila or na hihigop ng spirit nila yung problema talaga nung positions na yun. Kahit walang ano bang tawag doon? Basta yung positions, yung trabaho, yung status. Kasi public servant nga naman. Kahit i-deny nila yan, i-deny natin. Bilang isang leader, kahit yung mamamayan is sa English, nagko-complain at hindi dumating sa'yo, mararamdaman yan ng espiritu as a leader. Kaya, bakit parang may nararamdaman kang problema na wala naman? Kasi mayroong nagigipit sa mga laws na ginagawa nila. Katulad ng taxes na yan. So, dami talagang utang ng tao. From leadership as being tao dito sa mundo. Dahil sa panggigipit na yan. Unwise decision, may nagigipit ka. Kasalanan, may nagigipit ka. May makasarili or greed. Lahat ng 7 different kinds of sin, yung deadly sins, may nagigipit ka. Pag may nagigipit ka na kapwa mo, di mas malala sa Creator, which is ang Diyos. Kaya ito magulong mundo. Kasi gusto lang natin gipitin ang isa't isa. Pero, yung gusto namang lumaban ng patas, nananahimik lang,
at walang ginigipit, isang bandang problema din yun. Yun pang gusto nilang gipitin. Ang huwag kang mag-alala na ginaganyan ng mga tao. Ang revenge, naturally, is basta mag-pray kayo sa Diyos kung nakakaranas kayo ng hindi maganda sa kapwa. 10 times fold naman ang consequences naman ginagawa nila. Kiber lang and bahala sila sa buhay nila. Basta doon lang tayo sa tama, katotohanan. At patuloy pa din na inaayos yung relationship sa sarili sa iba at lalong-lalo sa Diyos. Kaysa naman may ginigipit, di ba? Hayaan mo sila kung gusto nilang manggipit ng kapwa nila. I-accept lang natin na merong para mawala yung parang nakatagan na mabigat. Kasi ganun talaga sila eh. Siguro medyo kailangan mong ipairal ang understanding, tolerance. Pero isipin mo pa rin yung boundaries and limitations. The natural human nature law. Na boundaries and limitations para hindi ka maging katulad nila. And paghayaan. Na dahil doon sa ginagawa nila is maging katulad mo sila. Kasi arrogance ang tinatawag natin sa ganung part. Yung akala nila, alam nilang ginagawa nila, pero bakit nila ginagawa yun? Yung panggigipit. Kaya may parang minsan na ang naiintindihan natin sa part na yun is pinapaalis ka. Yung pala panggigipit yun. Sa mga issues ng katulad yung nung time ni Jesus Christ, yun na lang ang iano ko example. 'Di ba nung nag-start siyang nag-ministry or nag-teach, mas inuna niya doon sa hindi niya hometown kasi ang ginawa sa kanila, 'di ba? Sa kanya parang ayaw sa kanya, parang pinapaalis siya. Parang ganun. Ginigipit. Well, sa lahat ng experience ko din na nakwento ko at i-relate, panggigipit pala din. Nga pala talaga yun. Harassment na kakaiba. Pang-iipit na kakaiba. Pati yung blockages na sinasabi nila. Yung pinupersecute ka. Smear campaigns na hindi maganda. Kasi may smear campaigns naman na maganda. Yung hindi maganda yung sinasabi ko. At lahat-lahat ng hindi maganda, panggigipit. Kaya mo silang ganun sila. Ang panggigipit mo na lang nasa tamang lugar is mag-pray ka sa Diyos. I-pray mo yung pagbabago nila. I-pray mo yung protection mo, family, ganun. Basta yung magandang prayer. Hindi yung para may masaktan. Hindi yun prayer sa Diyos, kundi iba na. Sa paraang yun, doon mag-work yung panggigipit ng katotohanan. Darating yung judgment. Yan. Darating yung tenfolds bad consequences in bad karma sa mga taong ganun. Yun talaga ang process niya. So, kaya natin yan, yung mga ginigipit. Huwag lang manggipit or mainapakan ka. Good luck and God bless. Mahaba-haba din itong video na to.